Thank you po sa ating lahat. And yan, kung makita nyo po, ito, nasa ano po tayo, nasa series ano po tayo ng campus natin. Kaya ang makikita po natin dito sa side na to ay may pa photo booth po tayo. So later po, after po nating umuwi, yan, pwede po tayong pumunta dyan at magpa-picture. Yan, meron pong mga handi tayong pinrepair at pinrepair po ng estudyante. Pag pinost nyo po, pwede nyo pong ilagay na hashtag NewGen. Hashtag ENCampus May Kawayan. And yan, later po, punta lang po tayo dyan. Pag wala po tayong camera, yan, may nakaprepare po dyan para at least ma-celebrate po natin as one church yung series po natin ngayon. Yan. And katulad po sa sinabi natin kanina, yan, ngayon po ay ang ating series, lagi ako na series, so ngayon po ay ating New Gen, which is ito po ang ating campus series. Yan. Ngayon po ako po ang mag-preach. Yan. Kung may mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Ron. Yan, isa sa mga campus missionary. At yan, later mamayang 12 noon, kasama naman po natin si Coach Bench na magpe-preach. Yan, parang ready na kahit ngayon. No? Ayan. And last week, yan, kung dito po kayo, we've talked about the life of David. And specifically, nung nakaraan, pinag-usapan po natin si David and Saul. Okay, so ito po yung, kumbaga kung i-encapsulate po natin, yung napag-usapan natin last week, napag-usapan po natin na David as next generation, na kahit medyo may parang in-undermine or medyo hindi nakita yung significance ni David as the future, as a leader, as a future leader ng generation niya, pero still naging faithful siya and in-honor niya si Saul. Yan. And ngayon po, sa week 2 po natin, pag-usapan po natin si David and Jonathan. But bago po tayo pumunta dyan sa story natin kay David and Jonathan, gusto ko lang po muna i-ask kung, yan, sino po dito ang medyo musically inclined ka? Yan. So medyo, kahit hindi pa po yung mga classical, pero kaya kumakanta ka, yan, or tumutugtog ka, siguro lahat tayo, di ba? Kahit sa banyo man yan. Pero may himig kang nagagawa, yan, pasok ka na dito. Yan. And for some reason, netong mga nakaraan po, sobrang fascinated po ako sa mga classical music. Yan. Siguro po kasi yung mga OST ng ibang mga palabas, ginagawa po nila, piniplay po nila sa orchestra. So medyo fascinated po ako. Pero yung side po na pinaka-fascinated ako is gusto ko pong parang tumugtog yan sa orchestra. Kasi kung hindi niyo po natatanong, nagpo-flute po ako. Yan. Kasi di ba sa elementary dati, may mga ganon. Tapos yung mga fina-flute ko po yung mga theme song ng Titanic. Yung pang mga TikTok. Yan. Pero yun po. Pero sobrang nagustuhan ko. Nakita ko si Josiah. Yan. Sobrang, ayan, musically inclined brother yan. Yan. Sobrang nakakatawa po. And isa sa mga gusto ko when it comes to music, yan, is una yung sa classical, sobrang ang ganda ng dynamics ng tunog. Di ba? Parang ang dami po nilang mga musician, siguro more than 50 po yan. Pero pag nag-play po sila, hindi po sila yung parang nasa Divisoria. Pero kumbaga may harmony, may dynamics. And isa pa po sa pinakagusto ko doon is yung idea na whenever nag-play yung orchestra, parang hindi kailangan na may, kumbaga, hindi kailangan na may isang yung magpapasiklab. Di ba may mga times na parang, kahit dito sa music team natin, same lang din talaga na parang ang ganda ng, may dynamics yung song na may pagkakataon na for the team to be able na magawa yung music at maging maganda experience, may mga pagkakataon na si guitar ay medyo hihinahon. Yan. So si keyboard ang medyo mag-DDN. May mga pagkakataon din, di ba, parang pag sa mga banda sa labas, hindi po sa worship team, meron kasi mga backup singer na medyo tinalo na si song lead sa pagbirit, may mga ganun. Pero ang ganda po kasi hindi po sa atin yun. Yan. Sa ano po yun, mga banda lang po. Yan. Pero may mga ganun po. So kumbaga yung harmony and dynamics, na minsan may pagkakataon na for the music na mas marinig yung drums. So medyo hihinahon po muna yung mga ibang instrument, tapos biglang may dynamics, biglang na gano'n po tayo. No? Pero yung nag-gets niya po yung idea na gano'n, yung mga pagkakataon na ito naman yung medyo ma-highlight na instrument, mga trumpet, tapos si bass ay medyo hihinahon. And I realized na in our lives, as a Christian community, may mga pagkakataon na ganun din po tayo nag-work on how God is dealing with us. May mga pagkakataon sa buhay natin na for
others, di ba? Na parang orchestra, for others to experience and to fulfill the will of God sa buhay nila, may mga pagkakataon na tayo yung magiging parte, pero hindi tayo yung magiging main character. 'Di ba? Ngayon po kasi 'di ba may mga pagkakataon may sa season natin ngayon, may parang main character syndrome. Na parang gusto nila sa buhay nila at sa buhay ng ibang tao. Yan, sila ang bida. 'Di ba? Pero katulad po ng orchestra, sobrang nakakatuwa, 'di ba? Na in our lives there are times and season na may marirealize mo na for that person na mas maging close kay God. Marirealize mo na ikaw yung gagamitin ni God for that person na mapalapit sa Kanya, even na ikaw ay hindi napapansin. Or may gagawin kang sacrifices for that person, for that specific group na gagawin mo. Pero at the end, di ba, hindi ka ganung ma-appreciate. Pero yun yung kinagandahan natin in our Christian community. Because, kumbaga, we help others na makapag-walk at ma-fulfill yung calling nila kay Lord. And katulad ng sinabi ko po kanina, in our times today, sobrang sikat na po yung idea ng pagiging main character. Or kumbaga sa iba, yung lumaking Disney princess. Yan. So ibig sabihin nun yung parang gusto nila na sa kanya lahat, nakukuha nila lahat. So in our preaching today, and itong message na titignan natin with sa week 2 na titignan natin po, the question titignan natin is, in a world where many people want to be the main character, how can we become a supporting figure so that others can fulfill the purpose and calling that the Lord has for them? Oh, tinagalog ko po para mas medyo ma-appreciate po natin. Sabi po dyan, sa mundo na maraming gusto maging main character, yan, hindi po yan yung katabi natin. Ha? Yan, paano tayo magiging isang supporting figure para ma-fulfill ng iba yung purpose at calling sa kanila ni Lord? Paano tayo magiging parang taga-support so that that person will walk according sa plano ni God sa buhay niya? At yan po yung pag-uusapan natin as we go on our week 2 ng series po natin na New Gen, wherein pag-uusapan natin si David and Jonathan. Okay po? Si David po, kumbaga, in our text na babasahin later, si Jonathan po si Jonathan na ang bida dapat. Pero dahil alam niya na may purpose si God kay David, he allowed himself to be the supporting character so that David may fulfill his calling and purpose kay Lord. And ganon din po tayo. Paano natin magagawa? Paano natin yun magawa for the next generation and also sa mga ibang taong nakasalamuha po natin. So tayo po tayo lahat. As we read our passage, punta lang po tayo sa 1 Samuel chapter 18 verse 1 to 5. Pahirap na lang po ako. Yan. Makikita po natin yan sa page 138. 1 Samuel chapter 18. Yan, verse 1 to 5. Kung nandun na po kayo, sabihin natin, Amen. Yan, Amen. Okay po. Verse 1. As soon as he had finished speaking at Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David. And Jonathan loved him as his own soul. Verse 2, and Saul took him that day and would not let him return to his father's house. Then Jonathan made a covenant with David because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David, and his armor, and even his sword, and his bow, and his belt. David went out and was successful wherever Saul sent him, so that Saul set him over the men of war, and this was good in the sight of all people, and also in the sight of Saul's servant. This is the word of the Lord. Let's pray. Lord, we just want to thank you, God, and honor you, God. Lord, thank you, God, for today, for allowing us to understand your passage, Lord. Na makita, Panginoon, yung heart mo for not just this generation, but the next generation at sa mga susunod pa. Lord, in this story of David and Jonathan, help us to understand and to accept that there are times in our life that we are just a player of a much bigger plan. Help us to see that that most of the time, this is not about us,
but it's about you working in the life ng mga buhay ng mga tao, ng mga estudyante, ng mga tatanda, at lahat ng tao. So God, today, our prayer is you give us the humility and the grace that we need to understand this passage. Lord, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po, sige makaupo na po tayo. Ayan. So again, ang titignan po natin ngayon, paano or ano yung ginawa ni Jonathan so that David can fulfill and makapaglakad siya dun sa purpose na binigay ni God sa kanya. Yan, medyo challenging po ito, no? Kasi minsan nasa generation po tayo na gusto natin, me, myself, and I. But we will learn from this. The first thing na makikita natin in this passage, the first thing na maiintindihan natin is that Jonathan submits to God's will. Sabihin po natin, submit. Yan. Sabi po dito sa 1 Samuel 18:4-5, yung binasa po natin kanina, then Jonathan made a covenant with David because he loved him as his own soul. Verse 4, and Jonathan stripped himself of the robe and was on him and gave it to David and his armor and even his swords and his bow and his belt. So makita po natin dyan, yung idea first is that Jonathan submits doon sa will ni God. So paano Jonathan submits doon sa will ni God? Makikita natin in this first thing na nung kanina sa passage nakita natin that after mapatay ni Goliath si David, there is something sa heart ni Jonathan na build yung feeling and affection. And kung ba sino po dito yung na-amaze ka na sa isang artista? Yan, ako, every time na nakikita ko si Kuya Bench, sobrang na-amaze mo ako. Yan, lalo, yan. Pero ibig sabihin, parang, kunyari, K-pop idol, di ba, parang gano'n. Kumbaga, ito po yung time that David had this connection, Jonathan had this connection kay David. And this is because nakita niya that there is something in David na hindi normal. Nakita niya, kumbaga, that through what happened dun sa David and Goliath scenario, that this kid ay may something sa kanya, that God has deposited something to David. And yun po yung reason bakit nagkaroon ng ganitong heart si Jonathan. And makita po natin dyan, because of that, di ba, Jonathan made a covenant with David. Parang ngayon po ba, pag nakakita tayo ng mga, usually sa school or kahit saan tayo na may workplace na mga bagong employee na mga medyo bata pa, pag nakita natin na medyo Gina G or medyo passionate, parang minsan wag mo masyadong galingan, baka bigyan ka ng trabaho, no? Ganon. Wag mo masyadong baka ibigay na sa'yo pang isang taong trabaho mo. So kalma ka lang, Honda ka lang, mag-Honda, yung parang pag 5 p.m., gano'n. O kaya minsan, 4 seconds pa lang, gano'n. So, may mga pagkakataon po, no, na gano'n yung tingin natin sa next generation. Minsan feeling natin na awkward tayo. Bakit masyado siyang passionate? Pero makita natin in this text na nakita ni Jonathan recognized that there is something, that God has deposited something kay David. And I hope tayo, whenever makakita tayo ng next generation na nagpe-pray, na nag-opo at opo, di ba? Na naggumagalang sa magulang or kahit sa ibang aspect na sobrang passionate na ginagawa, I hope na makita natin yun na God's call, di ba, sa mga buhay nila. Di ba? Na tayo yung mag-encourage sa kanila na i-continue yun. After nun, makita natin yung part na to sa verse 4, and Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David and his armor and even his sword and his bow and his belt. Whenever, nung time na yun, kung ba titignan natin, parang binigyan lang ba ni Kuya Will ng jacket to? Okay, dahil napatay mo si Goliath. Ito ang jacket mo, bigyan ng jacket yan. Pero kung titignan po natin yung context na to, hindi po siya ganun. Because nung time na in-acknowledge and na-recognize ni Jonathan at ibinigay niya yung damit niya, it is a covenant of friendship and loyalty. It's a covenant na because, kumbaga, God has deposited something sa'yo and God has anointed you, di ba? Wala nang pinagkaiba sa atin.
And kumbaga, we are now equal with our friendship, with our love sa isa't isa. Makikita natin dito yung submission ni Jonathan sa will ni God. Alam natin na si Jonathan ay yung anak ni King Saul. And siya yung magiging heir ng throne. But because alam niya in his heart that si David ay tinawag ni God to be the king, the next king of Israel, he submitted dun sa will ni God. Makita po natin yung radical na move na ginawa ni Jonathan because he understood and he acknowledged that may calling tong taong to. And here I'm willing to submit sa will ni God. Yung mga ganitong mga kwento po, minsan sa mga ito yung mga tension sa mga K-drama, yung mga agawan ng trono, mga ganyan, mga jumong pa, ang layo na, no? Pero kumbaga, in our culture today, kumbaga, wala tong parang ilaban mo, ikaw yan eh, sa'yo yan eh, ba't mo gaganunin? But makita natin dito that there is, kung titignan natin yung age nila, siguro si David nung time na yan ay mga nasa early 20s and siguro si Jonathan ay medyo may edad. So kumbaga nasa pa-30 na siya. Kumbaga makita natin that there is may generation like Jonathan. Pwede bang nickname ko na lang na Jonah? Yan. Na may generation na si Jonathan na willing to submit sa will ni God. Willing ibigay yung something na supposedly para sa kanya for the will of God sa mga buhay natin. Makita natin in our times today, pag nireflect natin sa buhay natin, makita natin that our next generation or the generation now needs something like katulad ni Jonathan. Na kailangan nila na there is someone who will acknowledge their calling, that they will acknowledge na hindi lang kayo basta ganyan, na lalaki ng ganyan. Maniniwala and willing to submit. At i-let go yung mga bagay na gusto nila for that person or that generation na ma-fulfill yung calling nila kay Lord. Yan. Nag-isip po ano yung isa sa mga example. Ang naisip ko po, medyo pwede na rin, pero hindi po, ito yung context kasi nito. Pero yung alam niyo po yung idea ng sycamore tree. Yan, di ba? Parang most of the time, maraming preacher na nagsasabi, di ba? Willing ka bang maging sycamore tree para kay Zacchaeus? Alam po natin time na yun, dahil maliit na tao si Zacchaeus, hindi po niya makita si Jesus Christ nung dumarating na. Diba? So medyo na po siya ng mga tao. So ang ginawa niya, umakyat po siya sa sycamore tree for him to be able na makita si Jesus Christ. And that's another story. Pero most of the time, ito yung pinakaalam nating kwento. The question is, hindi tayo willing mo tayo maging sycamore tree. May gusto po ba dito maging sycamore tree? Yan, gusto ko pong maging mangga na makakita ang mga susunod pang mga generation. Yan. Pero kumbaga, are we willing na magamit ni God so that others may fulfill their calling? Are we willing na kumbaga, hindi naman apakan, pero mag-effort, mag-sacrifice ng malalaking bagay and hindi mapansin, hindi ma-recognize, but still magamit ni God for His glory, for that person or for that kid. Diba? Even sa kaaway mo, hindi mo kaaway, pero kumbaga sa hindi mo ganong kabate, are we willing to be used by God para gawin yun, to sacrifice for that generation or for that person? Sobrang natutuwa po ako kasi kumbaga ito po yung isa sa mga heart natin sa Victory, na talagang may heart for next generation. And yung heart din ng sacrifices, yung heart ng pag-let go, basta magamit ni God. May isa po ang kwento, hindi ko na po sabihin ang pangalan. Pero ano po ito, YA po natin, na may pamangking estudyante rin po natin sa ENC. Kumbaga, ito pong pamangkin nila na to, ay for some reason, ay nadala na lang po sa kanila. So kumbaga parang ako po lumaki ako sa mga tita-tita ko. Parang ganun lang din po yung story. And nakapagkwentuhan ko itong tita na to, may mga times daw na parang pambili na lang niya ng makeup, mga ganun, or pambili niya na lang ng mga pang milk tea. Basta panggastos niya sa everyday life kasi young adult din. So kumbaga may mga ganung pagkakataon na gusto kang bilhin para sa sarili mo.
Pero dahil kumbaga may pamangkin ka na medyo kailangan din niya for some reason, pag-aaral, panggastos, o minsan pangluho ng pamangkin. Di ba? So ang ginagawa niya, kahit may mga times daw na parang ayoko na, bahala na yung, bahala na siya, ganun. Pero dahil yung value ng tita niya, ng friend ko na yon ay sobrang, pamangkin ko to eh. Kumbaga, makakabili naman ako susunod. So kumbaga, yung medyo may battle sa heart niya. Pero yung nakita niya po yun because that person, that YA valued the next generation. Vina-value niya kumbaga yung pamangkin niya na kahit kumbaga, di naman niya alam kung anong gagawin ng pamangkin niya doon. Pero dahil alam niya yun, that he is willing to let go and kumbaga submit for that pamangkin to be able na makita na medyo nag-grow or nag-excel. Sobrang nakakatawa po na may mga ganun po tayong mga testimony. But because our heart, hindi lang yung agad-agad for the next year, because we value, kumbaga, yung sacrifice. And I hope kung hindi pa man po tayo nandun sa part na yun, di ba? Kumbaga may mga baby steps tayong makita po natin yun. Kasi may naalala ko po yung sinabi sa akin before ng boss ko nung nasa corporate pa ako, na may mga pagkakataon talaga sa buhay mo na may mga taong darating lang at hindi magtatagal. Pero ang pinakamagandang bagay is bago umalis yung taong yun, ma-serve mo siya sa any capacity na kaya mo. Na ma-serve mo siya. Diba? Hindi naman yung agad na ma-serve ka, na madidiscriminate ka na or parang walang-wala ka na. Pero sobrang ang ganda, at hanggang ngayon, dinadala ko yung value na yun. Na parang nakita ko na lahat ng tao na encounter ko, possible na hindi ko talaga sila makita along the way na matagal. Or hindi ko sila makasama hanggang matagalan. Pero basta ma-serve ko sila, kahit isang beses lang, or kung loobin ni God maraming times, go po ako doon. And I hope na nandun din po tayo, serving our next generation, diba? Submitting to the will of God. And yun po yung ginawa ni Jonathan for David. Makita po natin sa story na to na puro si David lang po yung recipient. Wala po siyang ginawa halos. Diba? Na kahit sa story nito parang ang bida ay si Jonathan. Pero kumbaga, kasi sinusulat niya yung story ni God, yung story ni David. And Jonathan is willing to submit. Katulad po ng kaninang nakwento ko, yung orchestra. Diba? May mga pagkakataon sa life sa orchestra na wala namang magagawa si drums kung si conductor ay ayaw siyang patugtugin. Wala namang magagawa si trumpet kung kumbaga pinahinaan siya ni conductor at si mga violin ang gustong marinig. In our times, may mga pagkakataon talaga na wala tayong magagawa. Kung ang gusto ni God na ma-highlight ay ang buhay nito, or ang buhay nito. But one thing that we can do is to participate sa kung anong ginagawa ni God sa mga buhay na yan. And doon tayo makita natin that we are doing the will of God. Diba? Kahit hindi man tayo kumbaga maging main character sa buhay ng taong yan. And I hope na yun po yung makita natin. Today, we need people like Jonathan who are willing to submit to God's will in order for others to fulfill their calling. And yun po yung prayer natin, na magkaroon tayo ng Jonathan sa generation natin that's willing to submit sa will ni God. Okay, next thing na makikita po natin in our story is that Jonathan affirms and protects David. Throughout the passages na makita natin sa life ni Jonathan at ni David, makita natin, katulad ng sinabi ko kanina, si Jonathan lang yung halos may ginagawa para protektahan, i-affirm, and gawin yung mga bagay for David. And David is, recipient lang siya ng ginagawa nila, ni Jonathan. And this passage sabi, then Saul's anger was kindled against Jonathan, and he said to him, you son of a perverse, rebellious woman. Ayan, I do not know, nagalit si Saul kay Jonathan sa anak niya kasi tinatago or protektahan si David. Okay? Sabi po dito, do I not know that you have chosen the son of Jesse to your own shame and to the shame of your mother's nakedness? Verse 31, for as long as the son of Jesse lives on the earth, neither you nor your kingdom shall be established. Therefore send and bring him to me, for he shall surely
die. In verse 32, then Jonathan answered Saul his father, why should he be put to death? What has he done? What has he done? But Saul hurled his spear at him to strike him. So Jonathan knew that his father was determined to put David to death. And Jonathan rose from the table in fierce anger and ate no food the second day of the month, for he was grieved for David because his father had disgraced him. Dung sa story po na yun, sobrang takot na si David. Like, hinahabol na ako ng tatay mo. Tumutugtog siya ng harp, tapos bigla siyang sisibatin. Yan. And ang kulit ni David kasi bumabalik pa rin siya. Yan, parang ako pag nakaisang sibat sa akin, di na po ako, mag-resign na po ako sa trabaho. Pero siya, he is faithful sa mga small things na ginagawa niya. And ito yung time na to na, kumbaga may David and Jonathan test kung totoo ba talaga, nagalit ba talaga sa akin yung tatay mo. And napatunayan nila, nagalit nga talaga si Saul kay David. And gusto siyang patayin. Makita po natin yung tatlong character dito. But itong nadagdag is si Saul. That may mga pagkakataon talaga, makita natin doon that in David's journey, no, i-fulfill yung calling niya. Diba? Kumbaga may kontrabida talaga that is willing to put him to death. That is willing na hindi ma-fulfill kung ano yung plano sa kanya ni God. Diba? And Jonathan protected him. And so, ano sinabi natin sa point natin, Jonathan affirms and protect David. Pinotektahan niya si David. Ngayon, kung titignan natin siya sa generation natin, and we're looking specifically dun sa youth, alam natin to lahat, most of the time, na we preach lagi ito sa inyo, that the next generation ay may calling kay Lord. And the enemy is always ready to kill, steal, and destroy yung calling na dineposit ni God sa kanila. Makikita po natin yan. Sabi po ni Richard Dawkins, yan. Si Richard Dawkins po ay isa sa kilala ng mga atheist. And sabi niya dito, do not indoctrinate your children, teach them how to think for themselves, how to evaluate evidence, and how to disagree with you. Diba? Yan po yung tinuturo ni Richard Dawkins na sige, hayaan nyo na wag nyong turuan, wag nyong pangunahan, wag nyong ipakilala yung kung sino mang Diyos sa mga anak nyo. Hayaan nyong sila yung makadiscover kung sino yung totoong Diyos or sino yung pinaniniwalaan nila. Diba? Yan po yung sinasabi ng mundo. Wag mong i-disciple. Paano ba tayo mag-protect in our generation? Paano natin ipoprotect and i-affirm yung calling ng ibang tao and also ng youth ng today? Paano natin sila poprotektahan? Because that's the issue. Diba? Sabi sa passage, before. And this passage, makita natin yung naging reason nung hindi nila pinrotektahan yung mga anak nila. Sabi dito, and all that generation also were gathered to their fathers, and there arose another generation after them who did not know the Lord. Ito na yung papasok na yung mga Israelites sa promised land, at nandun na sila, nag-settle na sila, and verse 11, and the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord, and served the Baals. Ito yung naging effect when a generation ay hindi pinrotektahan yung next generation na hinayaan lang na i-accept kung ano yung gusto nila, na hinayaan lang na gawin kung ano yung gusto nila. Darating yung time na dahil hindi nila kilala yung God, ibang God na yung gusto nilang iserve, ano mangyayari? Mapapariwara sila at gagawin nila yung mga bagay na hindi kalugod-lugod kay God. And yun yung nakakalungkot sa part na to. And Israel did what was evil in the sight of the Lord and served the Baals. We don't want na yung magiging next generation ay maging ganito. Tama po ba? Gusto po natin lahat dito na yung mga anak natin at yung magiging apo natin will serve the Lord, right? And for us, para mangyari yun, we need to protect the next generation. The generation right now, protektahan natin. And also yung mga susunod pa. Paano natin sila protektahan? Sabi sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. I-train na natin yung mga anak nating bata pa lang. 'Di ba? Na
in a way that they should go. So that pag lumaki na sila, di ba, sobrang ano na sila, yung foundation nila ay matibay na kung sino si Jesus Christ. Sabi nga, di ba, parang mahirap magtibag ng tuyong semento kesa yung basa pa lang ay yun ay aayusin mo. So parang same logic lang din po yan in our generation. Let's make time. Let's do an effort para i-train sila. Let's do an effort to protect them and affirm their calling in the Lord. Alam niyo po, ako po ay isa sa mga produkto. Yan. Lagi nakakwento ko po lagi ito eh. Kukwento ko lang din po ulit. Yan. Na produkto po ako ng lolo ko na talaga na bata pa lang po ako ay in-immerse na ako sa Word ni God. At pinotektahan niya ako. And ito po yung lolo ko po pala. Yan. So pinsan ko po yung isa. Ano po to, siguro mga 14 years ago na. And yung lolo ko po kasi ay namatay noong 2012. And bago po akong pumunta ng Victory. And bata pa lang po ako. And sobrang, kumbaga, ang way ng lolo ko to protect me is to preach the gospel to me. Nakakatawa po kasi lumaki po kami sa Baptist Church na medyo hymnal. So kumbaga ito po yung paggigising po kami sa umaga, gigisingin niya ako, ano pa, kulambu pa kasi yun eh. Kulambu pa, ganyan. Tapos kakanta kami ng How Great Thou Art. Doon ko po nalaman yung How Great Thou Art. And sings my soul. Sumampal pa eh, no? Tapos yung mga holy, 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 yung mga ganong pong kanta. Tapos, gigisingin po ako ng 6:00. Di ba pag bata, dapat hinahayaan po eh. Na 9:00 dapat. Ganun. Gising po ako 6:00 bago niya gawin yung gagawin niya. Dinadamay po ako. And every afternoon naman, mga hapon, nagbabasa naman kami ng Bible. Kaya po siguro, na-realize ko lang din po na ang Bible po ang una kong naging storybook. Yan. So hindi po mga Beauty and the Beast at kasi kumbaga wala po pong alam noon, story lang po yung alam ko nung time na yun. Pero kumbaga yung lolo ko ay nag-exert ng effort na kahit minsan ayoko, hindi ko naintindihan yung binabasa ko, naguguluhan ako, ano ba nangyayari. Pero yung lolo ko obeyed dun sa call ni God to protect me by preaching the gospel and immerse ako sa pagkakilala sa akin kay God. Kung anuin ko po, yung lolo ko po ay hindi po siya nakapag-aral. Elementary lang po siya at siguro grade 3 pa po ata ang natapos niya. At wala rin po siyang pamana. Pero yung gospel that he deposited to me ay ngayon yung meron ako. That even kahit ibigay man yung, kumbaga yung treasure ng mundo, diba, walang makakapalit doon. And siguro, hindi po sa pinagmamayabang. Kaya po because lolo ko obeyed dun sa call of protecting me, yun rin po yung reason bakit boring po yung testimony ko. Kasi ang testimony ko lang po ay, kinuwentuhan ako ni lolo at pinreach niya si God, Jesus, nung bata pa ako. At ngayon ay Christian na ako. I thank God, naiintindihan nyo naman po ako na may mga pagkakataon na may story natin, we've experienced a lot of things. We've committed a lot of sin and we encountered God and God redeemed us. Magandang kwento po yun na may mga ganong plot po. And siguro doon po ako thankful because ang masasabi ko lang po, my lolo preached the gospel to me and right now, I'm a campus missionary. I preach the gospel. And I hope na every generation, yung generation po natin ngayon, will have that kind of passion. It doesn't matter kung marami kang alam, or ano yung edad mo, or ano yung kayamanan mo, pero it's really preaching the Word of God. It's really investing time to protect them so that paglaki nila, yun yung kinagandahan dito kasi paglaki ng mga anak natin, hindi pa rin naman natin alam kung ano yung makukomit nilang mga sin. But we can sure that the gospel that we've deposited to them will carry them through until pagdating ni Jesus Christ. And the gospel is the key. Regardless man sa kung ano yung way natin. Okay po? And last thing that Jonathan did for David is that Jonathan strengthened and reminded David of his calling. Pinalakas, in-strengthening ni Jonathan si David kay Lord and reminded David of his calling. Sabi doon sa 1 Samuel 23:15,
David saw that Saul had come out to seek his life. David was in the wilderness of Ziph at Horesh, and Jonathan, Saul's son, rose and went to David at Horesh and strengthened his hand in God. Sobrang nakakatuwa po dito na, eto na, hinahabol na, kumbaga may army na si Saul, yung mga sumasayaw ito, yung permission to dance, mga army. Joke lang. Pero kumbaga, papatay na nila si David. But because of the covenant relationship ni David and Jonathan, pinuntahan niya sa wilderness si David. And hindi niya lang pinuntahan para magkwentuhan at kumain. He strengthened his hands in God. He strengthened his hands dun sa calling na meron siya. Kung ako pupunta ako dun, dapat ako na yung hari eh. Dapat ako na yung magiging next na hari ng Israel eh. Hayaan na natin yung mas gunog sa disyerto si David. Pero because he submitted to the will of God, he acknowledged David's calling, at hindi siya naging main character. Anong ginawa niya? He encouraged David. He strengthened David. Diba? Sa kung sino si God. Sa calling na meron siya. And I hope na ganun din po tayo. Sabi po sa next, and he said to him, "Do not fear, for the hand of Saul my father shall not find you. You shall be king over Israel, and I shall be next to you. Saul my father also knows this." And the two of them made the covenant before the Lord, and David remained at Horesh, and Jonathan went home. Jonathan encouraged and strengthened and affirmed yung calling ni God sa buhay ni David. Kung titignan po natin yung panahon po natin, yung mga bata, estudyante natin sa kanila ngayon, paano po natin sila ma-encourage? Paano natin sila ipag-stay dun sa calling na meron sila? Alam niyo po, may 12:00 ng gabi, nag-chat po ako sa mga estudyante. Tinanong ko, ano yung mga bagay na nagpapahirap sa inyo? May dalawa po akong estudyante, ito po ay isang high school at college. Yan. Pero ang common po is doubt and fear. Sabi po ng isa, ang struggles ko ay pag-pursue ng calling and purpose ko. Yan yung title. Ang one daw is doubt. Excited ako sa calling pero lagi akong napapatingin sa now. Now, it seems so impossible. It seems like di ko kakayanin. It seems like a joke to me. Parang di naman para sa akin. Diba? Na discouragement. May doubt sila sa calling nila. Ito, mga kumbaga, nagdi-disciple na din naman to. Sabi, fear of being alone. Excited ako sa calling, pero Lord, may sasama ba sa akin? May susuporta ba sa akin? May tutulong ba sa akin? Support and help, kuya, as in everything, kasama. They need someone na makakasama nila sa calling na meron sila. Ito, feeling ko po, common ito, fear and doubt, sa capabilities o knowledge na meron about gospel na ma-share. Baka magkamali, ganyan po kaya nag-struggle sa calling ni Lord. Ito yung gusto naman nila, kaso kumbaga tatlo lang po kaming missionary nila Kuya Bench at ni Rosie. Parang they need help, they need someone na makakasama na magtuturo sa kanila. Sino ba si Jesus Christ? Commitment po, kasi may mga times na gusto ko po pero minsan ayaw. Di pa po sure kung ito ba talaga yung calling sa akin ni God or may iba pa. Parang, kinakain sila ng mundo na hindi ako tinatawag ni Lord. Baka iba yung gusto sa akin ng mundo. And makikita natin dito that we need to hold the rope for the next generation. And hindi lang yung mga bata, pero even yung generation ngayon, they need someone na makakasama nila to affirm their calling, to remind them of their calling. Sa buhay po natin, feeling po minsan kasi natin, ganun kadilis. Feeling natin minsan yung journey is my shortcut, di ba? Na parang one day, parang ito yung pangarap ko, ito na agad yun. But kumbaga, nasa baba yung reality ng journey ng life. Yung hirap. May mga times na magsisin talaga sila, mga grievous sin. And ang hope natin doon na pag dumating man sila sa time na yun, I pray na hindi. Pero nandun tayo to encourage, support them in the Lord, to strengthen their hands in the Lord. Tayo po yung ginamit ni God at gagamitin ni God. And I hope na sa mga bawat ganun ng buhay po nila, ay nandun po tayo.
Na kahit yung pagkakataon talaga na medyo magpapahinga or hindi nila alam, pero faithful po tayo na nandun tayo sa bawat anggulo ng buhay nila. And that's the call of God para sa lahat po sa atin na nandito. Kung babalikan po natin yung story, kasi I call the keyboardist. Kung babalikan natin yung story natin, Jonathan submitted to the will of God. Because alam niya na yung calling ni God for David is maging king. But alam niyo po ba, Jesus Christ is our greatest king that we can yield and submit to His will. Alam niyo po yung nakakatuwang part doon? Kasi even Jesus Christ submitted to the will of God when He died on the cross for you. Sa mga katabi niyo po at para sa akin. He submitted to the will of God so that we can experience the salvation and the saving knowledge of God, His faithfulness. And alam niyo po kung saan tayo tinatawag ni God ngayon? To obey Him. To disciple the next generation so that that generation will also experience His faithfulness, His salvation sa mga buhay po nila. Ngayon po, we will be praying po. And ang first po na ipag-pray ko po is, tayo pong generation natin ngayon, the question na tinawag natin kanina is, are we willing to have this selfless action, itong selfless act, na maging supporting role lang, di ba? So that that generation will experience the faithfulness and the power of God. Are we willing to let go of the things na pinaka-hinihiling natin so that they will experience the love of God? And I hope that we are willing to obey because that's God's call sa lahat sa atin na nandito. God wants us to participate so that the next generation will experience His goodness. Tawagin ko na po yung music team na lang kasi we're going to respond in a song. Let's pray. Lord, we thank you. This is let's pray for the generation now. Because Lord, you have called us to participate. So kung ano yung meron ka, Panginoon. And Lord, help us to have this selfless action, Lord. Itong selfless na mga bagay na gagawin natin so that others, Lord, in this world na parang in this time, in this season, na we want to be the main character. We want na laging ma-highlight, Lord, ang prayer namin. Use us. Give us the grace of humility, a submission sa will mo, so that other generation, other people will come to know. Lord, we thank you. In Jesus' name we pray. The next thing na ipag-pray natin is our youth. Kung ikaw ay estudyante, yan, pwede pa tayong tumayo. Invite ko bang lahat na tumayo? Yan. Kung may estudyante sa tabi mo, yan, na hindi tumayo, yan, encourage natin. Yan. As we continue to pray, gusto ko lang sabihin sa ulit na in our story, hindi kayo yung main character. And gusto ko lang i-remind sa'yo that the world is not revolving around you. Hindi kayo yung the main character, the light of the world. But one thing is for sure, na kahit hindi man tayo yung main character, God has deposited something sa mga buhay niyo. And you can respond dun. God has called you for a purpose. And gusto ko lang din i-remind you that you cannot do this on your own. You need the help of other people, of other believers, your parents, your relatives, na handang mag-support sa inyo for you to be able to fulfill your calling in the Lord. And even hindi man tayo main character,
we can be a Jonathan to others so that others also may experience their calling. Ngayon po, let's pray. Lord, maraming salamat for this next generation. Lord, the world is attacking, Lord, in so many ways. Lord, the enemy is attacking, killing and destroying everything, Lord, that you've deposited for the next generation. And Lord, our prayer, God, as we pray for protection, God, protect their testimonies, protect their calling, God. Lord, allow them to see you. Lord, that allow them to see you so that they will acknowledge you as your Lord, as their Lord and Savior, God. They will acknowledge that apart from you, God, they cannot do things, they cannot sustain their Christian life. And Lord, yun po yung prayer ko. Allow them to see na hindi nila kaya mag-isa. And there is someone in this community that will help them so that they can fulfill and they can walk according to the purpose of God in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po, yung mga i-ask ko lang po, ipapaalam ko lang po yung mga students sa parents po na nandito na we will be having a small activity for them sa baba po. Okay. Sa kids church. So it will just take time like around 15 minutes. We're just going to connect to them and makipagkwentuhan so that they will know and maintindihan nila na hindi sila nag-iisa and they have the community. They have ENC May Gawain. So sige po, yung mga leaders po natin, mga ushers, help po natin yung mga students. Doon po tayo sa kids church po natin. Yan. And sundan po natin si Kuya Bench. Kuya Bench, taas po natin ang kamay natin. Ayan. And yes, lahat po ng students. Ayan. Ayan. Palakpakan pa man po natin sila. And because God has deposited something, di ba, in them. And we want them to be connected so that we can also help them know their calling and kung sino sila in the Lord. Okay po? Yan. And tayo po, nandito tayo rin po tayo because we're going to respond and worship. We're going to acknowledge that also, hindi lang yung next generation, but in our generation, we need the presence of God in our lives. And God promised that we will never walk alone. And God's presence is with us. Lord, maraming salamat because kasama ka namin in this journey. Allow us to see you. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.